Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa panahon ngayon, naglipana na ang iba't ibang uri ng mga scam. Meron diyang online shopping scam, banking scam, at pati love scam. Sa ating kwento ngayon, alamin natin ang istorya ng isang babae na hindi lang milyon, kundi bilyon-bilyon ang nakamkam na pera sa pagiging con artist. December 31, 2018 sa Vietnam, isang engrandeng kasal ang ginanap sa Marriott Hotel. Tinatayang mahigit 300 na katao ang bisita sa kasal. Makikita nga sa mga suot na bisita na sila ay puro mayayaman. Pagkatapos nga ng kasal, sumakay ang bride at groom sa isang Rolls-Royce na kotse na ang halaga ay 232 million pesos. Binigay ito ng bride sa pamilya ng groom bilang dowry. Ang dowry ay ari-arian o pera na ibinibigay ng babae sa lalaki sa araw ng kanilang kasal. Ang magandang bride ay kinilalang si Tina Duong, 29 years old. Ang kanyang tatay naman ay isang bilyonaryo. Prominenteng babae si Tina na kilala sa mundo ng mayayaman at sikat. Madalas siyang makita sa mga fashion event na suot ang mga mamahaling damit ng iba't ibang mga brands. Dumadalo din siya sa mga socialite party. Ang groom naman ay kinilalang si Nguyen Trong Tong o tawaging nating Ethan. Mula sa mayaman at kilalang pamilya si Ethan. Bukod sa beauty industry, negosyo din ng pamilya ni Ethan ang construction sector. Dahil sa background ng bride at groom, masasabi na bagay talaga sila sa isa't isa dahil pareho sila ng katayuan sa buhay. Kita din sa video ng kanilang kasal na sila ay masaya. Ilang araw matapos ang kasal, binisita ng mga magulang ni Tina ang pamilya ni Ethan. At para nga may pakita ang kanilang kabutihang loob, nagbenta ang mga magulang ni Tina sa mga magulang ni Ethan ng mga property sa murang halaga. Inimbitahan din ng mga magulang ni Tina ang Nguyen family na bumisita sa kanilang mansyon. Humanga naman ang Nguyen family sa ipinakita ng pamilya ni Tina. Kaya naman hindi sila nagdalawang isip na bilhin ang mga property na inalok ng mga magulang ni Tina. Subalit sa paglipas ng panahon, napansin ng Nguyen family na hindi na nakikipagkita pa ang nanay at tatay ni Tina sa mga family gatherings. At kapag natatanong si Tina tungkol sa kanila, sinasabi niya lang na busy ang mga magulang niya sa negosyo kaya wala ito sa mga family gatherings. Para naman sa honeymoon ni Tina at Ethan, nagpunta sila sa iba't ibang mga bansa. Tila walang awat nga ang mag-asawa kung sila ay gumastos sa mamahaling hotel, sa pag-shopping at pagkain sa mga 5-star restaurant. Ngunit ang hindi alam ni Ethan at ng kanyang pamilya, ang lahat ng bisita sa kasal at ang ipinakilalang magulang ni Tina ay pawang mga peke. Ang mga umaten para sa kasal ni Tina ay mga artista na binayaran niya para magpanggap. Maging ang lahat ng kasama ni Tina na kanyang inibita sa kasal ay mga taong hindi naman niya kilala o talagang kamag-anak. At hindi rin talaga kay Tina ang ibinigay niyang kotse na Rolls-Royce sa kanyang asawa. Pero kung ang mga ito ay tila hindi totoo, sino ba talaga si Tina at ano ang kanyang pakay at bakit siya nagpanggap? Ang totoong pangalan ni Tina ay Nhi Thi Van A. Ang kanyang pamilya ay mula lamang sa mahirap na pamilya. Hiwalay ang kanyang mga magulang at nanay lamang niya ang kanyang kasamang lumaki. Matigas ang ulo ni Tina at nagagalit ito kapag hindi niya nakukuha ang kanyang mga gusto. Nang nag-aaral na si Tina, mas nakatuon ang atensyon niya sa pag-iisip kung bakit may mahirap at may mayaman. Dito na nagsimulang mainggit si Tina sa kanyang mga kaklase na magaganda ang damit at nakakakain ng gusto nilang pagkain. Taong 2009 nang nagdesisyon si Tina na huminto na sa pag-aaral kahit ayaw ng kanyang nanay. Mula probinsya ay nagpunta si Tina sa syudad para kumita ng malaking pera. Pero dahil walang natapos, hindi siya nakakuha ng magandang trabaho na may malaking sahod. Siya ay naging waitress at helper sa mga sumunod na taon. Ang kanyang kinikita ay sapat lamang para sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Humanap nga din siya ng isa pang trabaho para pandagdag kita pero ito ay hindi rin sapat. Hindi maiwasan ni Tina na humanga sa mayayamang tao na kanyang nakikita. Ang mayayaman kasi ay nakikita niya nagmamaneho ng mga mamahaling kotse, nakasuot ng magagarang damit at may malaking mansyon. Para kay Tina, ganon ang buhay na kanyang gusto. Pero kapag nakikita ng dalaga ang kanyang sarili sa salamin,
suot ang pangit na damit, hindi niya maiwasan na makaramdam ng inggit. Kaya naman isang plano ang binuo ni Tina. Taong 2018, nagbago siya ng pangalan at tinawag ang kanyang sarili na Tina. Binansagan din niya ang kanyang sarili na The Hot Girl sa kanyang social media account. Mula sa bagong pagkakakilanlan ni Tina, nagbago din ang buo niyang pagkatao. Sa kanyang account, pinopost ni Tina na siya ay nakasuot ng mamahaling damit. Sa kanyang mga larawan, bit-bit din lagi niya ang mga designer handbags at suot ang mga mamahaling alahas. Madalas din magpunta si Tina sa mga high-class event. Dadating si Tina sa venue sakay ng kotse na milyon-milyon ang halaga. Pakilala niya sa iba, nakatira siya sa isang malaking mansyon. Ngunit ang totoo ay maliit lamang ang kanyang bahay na tinitirhan. Ang lahat ng bag, damit at alahas na kanyang ginagamit ay pawang mga peke. Ang kotse ay nirerentahan lang ni Tina at hindi niya talaga pagmamayari. Gamit lamang ang kanyang confidence at galing sa pagsasalita, tuluyang nabago ni Tina ang kanyang sarili. At para makakilala ng mga mayayaman, nagpupunta si Tina sa isang tanyag na beauty clinic, ang JT Angel Cosmetic Hospital. Ang may-ari ng clinic ay ang babae na si Nali o tawagin na lang nating Sophia. Nang pumasok si Tina sa clinic, agad siyang namataan ni Sophia. Si Sophia mismo ang nag-isikaso kay Tina dahil napansin niyang potensyal na kliyente si Tina. Sa kanilang pagkukwentuhan, ipinagyabang ni Tina na mula siya sa mayamang pamilya at real estate ang negosyo ng kanyang mga magulang. At binanggit din niya na tagapagmana siya ng maraming mga ari-arian. Bago umalis, nilibre pa nga ni Tina si Sophia at ang lahat ng empleyado ng klinik ng pagkain. Ang asawa ni Sophia ay kinilalang si Nguyen Trong Ta o tawagin nating Mike. Kilalang negosyante si Mike at ang kanyang buong pamilya sa Vietnam. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Tina sa klinik. Sa pagkakataon na ito, ang nakausap ni Tina ay si Mike. Tulad ni Sophia, namangha din si Mike sa galing magsalita ni Tina. At hindi nga nagtagal, naging magkaibigan sina Tina, Sophie at Mike. At dahil single ang kapatid ni Mike na si Ethan, ipinakilala ni Mike si Tina sa kanyang kapatid. Kapag sila ay nagde-date, ipinapakita ni Tina kay Ethan na siya ay mahinhin, magalang at concerned kay Ethan. Kaya naman hindi nagtagal nahulog na ang loob ni Ethan kay Tina. Makalipas ang ilang buwan, sinimulan na ang pag-usapan ni na Ethan at Tina ang kanilang kasal. Imbes na masaya, naging kabado si Tina. Alam kasi niya na ang pamilyang Nguyen ay napaka-impluwensyang tao at kapag sila ay ikinakasal, maraming tradisyon na kailangan sundin. Isa na nga dyan ang pagpapakita ng kani-kanilang mga pamilya. Ang problema ni Tina, wala siyang ipapakilalang pamilya. Kaya naisip ni Tina na kumuha at magbayad na lang ng mga taong magpapanggap na kanyang pamilya. Nakumbinsi naman ni Tina ang isang kumpanya para kuhanan niya ng artista na magpapanggap na kanyang kapamilya. At 5 tao nga ang kinuha niyang artista. Ngunit ilang araw bago ang kasal, nalaman ni Tina na halos 200 na katao ang inimbita ng pamilyang Nguyen. Sa isip ni Tina, kung 5 tao lang ang ipapakilala niyang pamilya, kaduda-duda ito. Kaya naman naganap si Tina ng 100 katao na papayag na magpanggap na kanyang kamag-anak at kaibigan kapalit ng pera. Nagrenta nga rin si Tina ng isang Rolls-Royce na kotse na gagamitin nila sa kasal. Sa kabuuan, ang ginastos niya ay 9.7 million pesos para pagtakpan ang totoo niyang pagkatao. Subalit walang ganong kalaking pera si Tina, kaya naman nagbigay na lang siya ng tseke sa kumpanya ng mga artista at sa car rental company. Matapos ang lahat ng preparasyon, nangyari na nga ang bonggang kasal. Ang lahat ay napaniwala ni Tina, lalo na ang pamilyang Nguyen na siya ay sobrang yaman. Pero tulad ng kasabihan, walang lihim na hindi nabubunyag. Isang araw, taong 2019 habang nanonood si Sophia ng TV, nakita niya ang lalaking ipinakilalang tatay ni Tina sa kasal. Nagtaka si Sophia na tila isang aktor sa TV ang bilyonaryang tatay ni Tina. Hindi naman maiwasan ni Sophia na maghinala sa totoong pagkatao ni Tina. Pero bago ito, may napansin na si Sophia sa kakaibang pag-uugali ni Tina. Nang mga nakaraang linggo, ilan sa mga empleyado at kaibigan ni Sophia ay inutangan ni Tina. At laging may dahilan si Tina sa tuwing siya ay manghihiram ng pera. Ilang beses nangutang si Tina sa kaibigan na Sophia ng 50,000 pesos
dahil daw naiwan niya ang kanyang wallet habang nagsha-shopping. At makalipas naman ang ilang araw, muling nanghiram ng pera si Tina sa doktor na empleyado ni Sophia habang siya ay kumakain sa 5-star restaurant. Sa pagkakataong ito, sinabi niya na nawala raw umano ang kanyang wallet at nangutang naman ng 85,000 pesos. Sumunod na tumawag si Tina sa kaibigan ni Sophia. Sinabi ni Tina na siya ay may sakit at kailangan niya ng pera. At ang dahilan nga ni Tina ay wala siya sa bahay noon at ang pera ay nakalock sa isang safe sa bahay. Kaya pinautang siya ng kaibigan ni Sophia na halaga ay 240,000 pesos. Pero ang lahat ng inutang ni Tina ay hindi niya binayaran. Noong nabalitaan ni Sophia ang tungkol sa ginawa ni Tina, hindi niya ito pinansin. Dahil para sa kanya, maliit na halaga lamang iyon para sa kanyang pamilya. Ngunit nag-init ang ulo ni Sophia nang malaman niyang nakahiram pala si Tina sa kanilang pamilya ng 42 million pesos. Kaya naman nang napanood na ni Sophia na umaarte ang tatay ni Tina sa TV, naghinala na siya kay Tina. Pinaimbestigahan niya ito sa isang investigador. At dito na nga napag-alaman na ang ipinakilalang tatay ni Tina ay isang hindi kilalang aktor at personal itong kinausap ni Sophia. Amin na lalaki na binayaran lamang siya ni Tina para magkunwari na kanyang tatay. At ang totoo raw ay wala silang koneksyon dalawa. Binanggit din niya na 2 beses pa lamang niya itong nakita at wala siyang kinalaman sa pangloloko nito. Sinabi din ng lalaki na ang mga dalang bisita ni Tina sa araw ng kanyang kasal ay umaarte lang din at mga aktor din kagaya niya. At hindi nga ito mga kamag-anak ni Tina. Nalaman din ng private investigator na ang mga binentang lupa ng mga kunwaring magulang ni Tina ay pawang mga peke at niloko niya ang pamilya Nguyen. Bukod doon, nalaman din ng pamilya Nguyen na higit 100 tao na pala ang inutangan ni Tina. Sa kabuuan nga, ang inutang ni Tina sa mga tao ay umabot ng 412 million pesos. Kahit na galit ang pamilya Nguyen sa kanilang nalaman, nagdesisyon sila na wag nang kasuhan si Tina. Isinaalang-alang kasi ng pamilya Nguyen ang kahihiyan na kanilang posibleng matanggap kapag naisapubliko ang tungkol sa kaso. At para solusyonan ang problema, kinausap ng pamilya Nguyen si Tina para putulin na ang kanilang ugnayan sa kanya. Nangako naman si Tina na babaguhin na niya ang kanyang pamumuhay at magtatrabaho para mabayaran ang kanyang mga utang. Sa isang larawan nga, hawak ni Tina ang papel na naglalaman ng kanyang pangako. Hindi nga din siya humingi ng kapatawaran sa pamilya Nguyen bago siya umalis sa bahay ng mga ito. Pero, imbis na magbago, ipinagpatuloy ni Tina ang pangloloko at panghuhuthot ng pera sa iba't ibang mga tao. Agad na naghanap ng bagong bibiktimahin si Tina. Hindi nagtagal nakilala niya ang lalaki na tawagan na lang nating Ken. Agad na paibig ni Tina si Ken at nagpasya silang magpakasal. March 2021 nang ikinasal sina Tina at Ken sa gitna ng gubat. Tahimik at napaka-romantic ng kasal ng dalawa. Tulad ng nauna niyang pagpapakasal, nagbayad muli si Tina ng mga artista na magkukunering kanyang pamilya. Matapos ang kasal, nagsabi si Tina ng iba't ibang dahilan kay Ken para hindi nila irehistro ang kanilang kasal. Nagpanggap pa nga si Tina na buntis at nanghiram kay Ken ng 2.4 million pesos. At makalipas ang ilang araw, tuluyan na ang naglaho na parang bula si Tina. Pero hindi pa doon nakontento si Tina dahil naghanap siya uli ng bago niyang bibiktimahin. At kalaunan nga ay nakilala niya ang negosyante na si Nguyen Huy o tawaging nating Joey. Nakita ni Tina na maraming pera si Joey kaya hindi na siya nagsayang pa ng oras na targetin ito. Ang pakilala ni Tina kay Joey ay anak siya ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Sinabi ni Tina na matutulungan si Joey ng kanyang tatay tungkol sa mga koneksyon na kailangan nito. Business proposal din na ipinakita si Tina sa negosyante. Sinabi pa ni Tina na siya na ang mag-aayos para magkita si Joey at ang kanyang tatay. Pero ilang oras bago ang meeting, kinansel ito ni Tina at sinabing kulang ang kanyang pera para sa rerentahan niyang venue sa hotel. Gamit ang kanyang nakakaawang boses, nakumbinsi ni Tina si Joey na pahiramin siya ng pera na ang halaga ay 9.7 million pesos. At dahil napabilib si Joey sa business proposal ni Tina, nagpasa siya uli ng pera ng karagdagang 36 million pesos sa bank account ni Tina. At sa uli, hindi na muling nagpakita pa si Tina kay Joey
matapos makuhanan ng malalaking pera. August 2021 nang lumipat sa ibang syudad si Tina at nakilala niya si Nguyen Teng o tawagin nating Troy na may-ari ng isang coffee shop. Sa loob ng coffee shop, sinimulang bulahin ni Tina si Troy. Ang pakilala niya sa lalaki ay tagapagmana siya ng yaman ng kanyang pamilya at ang tatay niya umano ay nagtatrabaho sa Canadian government. Mula nang sila ay nag-date, madalas nang bigyan ng regalo at pera ni Troy si Tina. O di kaya naman palaging nagtatravel ang magkasintahan. Pero isang araw ay bigla na lang naglaho si Tina at labis na nag-alala si Troy. Pero di katagalan ay nakipagkita muli si Tina kay Troy at sinabing na kidnap siya ng mga lalaki. Sinabi ni Tina na ang kuminap sa kanya ay may galit sa kanyang tatay. Naniwala naman si Troy sa kwento na ito ni Tina. Ngunit na nagsimula ng mangutang si Tina kay Troy at manghingi ng mamahaling regalo, nagsimula nang magduda si Troy sa totoong motibo ni Tina sa kanya. Napansin ni Troy na ang kabuang nagastos na niya o nabigay na pera kay Tina ay umabot na ng 12 million pesos. Dahil dito nakipaghiwalay si Troy kay Tina. At para hindi na muling makapangloko pa, ibinahagi ni Troy ang kanyang karanasan sa social media. Hindi nagtagal, maraming nag-message kay Troy at sinabing na biktima din sila ni Tina. At nakarating din kay Sofia ang post na ito ni Troy. Nagulat siya na hindi pa pala tumitigil si Tina sa pangloloko sa kanyang kapwa. Sa kabuuan nga, ang lahat na nakulumbat na pera ni Tina mula sa iba't ibang tao ay umabot ng 2.3 billion pesos. Nagdesisyon na si Troy at ang mga taong niloko ni Tina na sampahan na siya ng kaso. Ngunit mas pinili ng iba na manahimik na lamang nang sa gayon ay hindi sila mapahiya sa publiko. October 2022 nang nalaman na ng buong Vietnam ang pang-i-scam ni Tina at inaresto siya ng mga pulis. Hinuli siya hindi dahil nangutang siya o niloko niya ang ibang tao. Siya ay hinuli ng mga pulis dahil may kotse siyang nirentahan na ang halaga ay 18.7 million pesos. At ang binayad lamang ni Tina sa rental company ay 200,000 pesos. Nang nakatakda ng ibalik ni Tina ang kotse, hindi niya ito sinauli. Bagkos ay dinala niya ito sa ibang syudad. At gamit ang pekeng papeles, ibinenta ni Tina ang kotse sa halagang 10 million pesos. Nang lumabas na ang totoo, nagkaso ng fraud ang rental company at ang buyer ng kotse laban kay Tina. Nang hinuli nga siya ng mga pulis, sinabi niya na babayaran niya ang kanyang inutang. Pero sinabi niya din na wala siyang pera. Sa huli, kinasuhan ng mga pulis si Tina ng property appropriation at document forgery. Habang hindi pa nakukulong si Tina matapos makapagpiyansa, nakatanggap siya ng maraming pambabatikos mula sa netizen at publiko. Naglabasan din online ang iba pang mga akusasyon laban sa kanya. Pero kahit ano paman ang sabihin kay Tina ni Numan, hindi siya apektado dito. At ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang naging simpleng buhay. Kung saan tumira si Tina sa probinsya at namuhay ng simple. At ang ginagawa niya nga sa probinsya ay pagtatanim at pag-aani ng mga gulay. Tinawag nga ng mga netizen si Tina na Ana. Dahil katulad daw niya si Ana Delvey na ang sikat na con artist at mangluloko. Ginagamit din ni Tina ang kanyang pagiging sikat at pinasok din ang pag-online selling ng damit. Matapos ng trial, napatunayang guilty si Tina sa 2 kaso laban sa kanya. Hinatulan ang hot girl ng Vietnam ng 11 years na pagkakulong. Matapos nito ay tuluyan na ngang nakulong si Tina at hindi na nakapangloko pa. Ikaw, ano kaya ang maibibigay mong magandang title para sa ating kwento ngayon? Meron ka bang mga payo kung paano maiiwasan ang mga taong katulad ni Tina? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!